Isa na naman pong magandang araw sa ating lahat mga ka-agri. At tayo po ngayon ay nandito na naman sa ating breeding area. So mabilis lang natin itong mapuntahan dahil nasa likod lang ito ng aming mismong bahay. So bali pag sa umaga nagkakape tayo, so diretso na po agad tayo dito para magpakain. So sinadya kong dito namin ilagay yung aming breeding area dahil para po mamonitor natin yung ating mga alagang manok. So pag sa ating area kasi doon sa kabila, minsan alas 9 na ako nakakarating doon. Kaya minsan yung mga manok natin ay na-stress sa gutom. And then nandito rin yung ating mga 3 kambing na buntis na in-expect nating mga anak. So binaba muna natin sila para ma-monitor din natin mga ka-agri, dahil yung ibang mga kambing natin sa bundok na nanganak ay hindi natin nabantayan. So ang nangyari po ay namatay yung kanilang anak. So sayang din naman po dahil nga sa napakamahal po ng kambing. And then dito mga ka-agri yung aming breed na mga pang meat type. So itong pure na ano natin na huluano ay malapit lang magdimdim. And then itong malaking inahin natin ay baka mangitlog na rin po. And itong 5 ay baka iakyat natin yan sa ating area dahil doon tayo magpaparami ng ating pang meat type. So ayan po sila. And then may isa pa tayong pure native doon na nandun malapit ng mangitlog. Pinaasawa muna natin siya sa ating Black Australorp na extra na rooster. So dito po yung itlog ng ating huluano. So dinadagdag po natin dito yung itlog ng ating Black Australorp kasi nag-start na po silang mangitlog na 2 mga ka-agri. Kahapon lang ay hindi natin nailagay dito yung 2 itlog nila dahil nga sa madumi. So inulam na lang natin mga ka-agri. So ayun, ito ay dadalhin natin sa ating mini farm, itong mga lahi na to, itong grupo na to mga ka-agri, para naman po sila na lang ang paparamihin natin doon, at saka yung mga pinapatining nating mga manok doon ay talagang pag pwede nang ibenta, ibibenta na natin, at yan na po yung ating paparamihin doon. And then itong ating mga layer, mga heritage, ay dito na lang muna sila mga ka-agri. And then nandito pala yung ating fighting cock na rooster mga ka-agri. So yung hiniram nating asawa niya ay binalik muna natin dahil isa lang po yung naging itlog niya. So nagkasapola siguro yun mga ka-agri dahil sobrang taba. And then binaba ko muna to, baka naman papabayaan din sa taas. Kaya dito ko muna siya nilagay para at least maalagaan ng mabuti. So dito po sa ating mga layers, so ayan na po sila. Bali hinalo ko muna itong Black Australorp pansamantala para may mag-ano sa kanila, may kumasta. Pero yung itlog po nila mga ka-agri, bali 6 po yung nangingitlog dito. And then yung iba ay RTL pa lang po. So yung itlog po nila, gaya nito maaga po silang nangingitlog mga ka-agri, yan po ay inuulam muna o binibenta pag may naghahanap ng brown eggs. So ayun po, bali sila ang iwanan natin dito dahil nga mas unahin natin iakyat muna mga ka-agri yung ating mga layer type kasi may facility tayo doon na isa. And then ito yung isang priority natin na paparamihin mga ka-agri, itong Brahma natin. So hopefully ay maglimlim sila mga ka-agri. Pag nag-start na po silang maglay ng itlog ay hindi po natin kukolektahin at subukan po natin or obserbahan kung lilimliman po nila. So iiwasan po natin ngayon gumamit ng incubator mga ka-agri. And then itong Black Australorp natin mga ka-agri ay ayun nga po, nag-start na po silang mangitlog na 2. So dati po isa lang ang nangingitlog. So sa ngayon ay ito na naman po yung isa. Bali papunta na naman sa paitlugan. And then ang ginawa ko kanina ay nilagyan ko po ng tuyong dahon ng saging para ho yung itlog ay malinis pag sila po ay nangitlog. Dahil kahapon ay puro dumi talaga. So dito kasi umaapon yung mga inahin natin. Kaya ang ginawa natin kagabi ay nilipat natin dyan mga ka-agri.
So nagtaka nga ako, dati dyan naman sila, ba't bigla silang lumipat dito mga ka-agri. And then ito mga ka-agri, itong ating mga susunod na pinapalaki na batch. Actually iba-ibang batch to mga ka-agri. So puntahan lang natin sa loob. So sila po muna ay nilagay natin dito para masanay po sila na sa lupa mga ka-agri. So tingnan nyo po ay malulusog sila. Bali 2 months na po ito mga ka-agri. So may mga lalaki pa po dito, pero ito iwanan natin yan mga ka-agri, pang upgrade sa ating mga meat type. Malaki po kasi siya. So, ayan, bali naubos yung kanilang tubig, so maglalagay ulit tayo mamaya ng kanilang tubig. So ayan po mga ka-agri. So nag-stop po muna tayong mag-incubate mga ka-agri para sa ating mga layer, dahil i-maintain muna natin to. Kailangan muna nating gumawa ng kanilang magandang pabahay sa loob. So ang gusto nating mangyari mga ka-agri ay hindi na po talaga natin sila papakawalan kahit magandang panahon, kahit na ano po. Kung papakawalan man siguro natin sila mga ka-agri ay yung kung tayo po ay maglilinis na lang ng kanilang bahay. So may dalawang rooster pa dito. So ayan po mga ka-agri, ang gagandahan ng ating mga rooster. And then ito yung napano natin sa huluano natin mga ka-agri, tas sa malaking inahin. So napakaganda po nila. So dadalhin po natin ito sa ating mini farm mga ka-agri, kasama po ng meat type. So napakaganda po. And then itong rooster natin mga ka-agri na Brahma ay naka-recover na po. So ayan, naka-recover na siya. Bali pinapataba na lang natin siya, bumibigat na siya mga ka-agri. So bago natin siya i-breed ay kailangan talagang maganda na po yung kanyang pangangatawan, resistensya, para maganda po yung kanyang may produce. So sa ngayon mga ka-agri ay marami po tayong project sa ating mini farm, kaya abangan nyo po yung aming mga gagawin doon. Pero last year kasi mga ka-agri ay tumigil tayo sa ibang gawain dahil nga po napaka-busy natin. So sana ngayong taon na to mga ka-agri, 2024, ay magawa na po natin yung ibang gagawin natin doon. Kahit na dahan-dahan, pero susubukan natin mga ka-agri na i-improve talaga yung ating mini farm. So balak din kasi natin mga ka-agri na ilipat na rin talaga to, itong breeding area natin ay dadalhin na po natin lahat doon sa ating mini farm para isahan na lang po. So ayun mga ka-agri, so kung kayo po hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating channel ay mag-subscribe na po kayo.